Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isa napakabigat at kontrobersyal na topic sa international politics. Bakit hindi agad nag-react ang China at Russia sa pag-atake ng Israel at US laban sa Iran? At ano ang ibig sabihin nito, lalo na para sa Pilipinas? E-review muna natin ang pinakabagong balita at pangyayari. Ngayong araw, US at Israel ay naglunsad ng coordinated military strikes laban sa Iran. Ang operation tinawag na Operation Lion's Roar, kung saan ang Israeli Defense Forces at US military assets ay sama-samang umatake sa mga site sa Iran, kabilang ang nag-aitan ng Tehran, military facilities, at iba pang strategic targets. Layunin nila ay i-neutralize ang perceived nuclear at missile threats ng Iran. Pagkatapos ng mga strikes, nag-retaliate agad ang Iran, nagbato ng missiles at drones laban sa US bases at mga allies sa Gulf region. Nagkaroon ng closure ng airspace at pagtaas ng alert status sa buong area. Nagulat din ng casualties sa civil area sa Iran dahil sa mga strikes. Ito ay hindi simpleng military engagement, ito ay major combat operations na kini-consider na escalation sa Middle East. So habang ngayon, may malakas at malinaw na reaksyon mula sa Russia, iba ang naninindigan. Russia mismo ay nag-condemn ng US-Israel strikes. Pinuna nila ito bilang unprovoked act of aggression, sinabing delikado sa global stability, at maliraw laban sa international law. Russia pati na rin ay nakausap ang Iran para mag-request ng UN Security Council meeting. Ang pag-condemn ng Russia ay hindi maliit na bagay kasi nagpapakita ito ng hindi pagsang-ayon at posibleng political at diplomatic pressure. Samantalang ang China ay hindi pa ganoon kalakas ang public na condemnation. May mga statements sila na nananawagan ng diplomacy at restraint, pero hindi sila gumalaw ng direct military support sa Iran. Marami ang nagtatanong, kung Iran ay strategic partner ng China at Russia, bakit hindi sila agad sumulpot para ipagtanggol ito militar? May ilang rason. Una, China at Russia ay ayaw ng isang full-blown world war. Hindi secret na China at Russia ay may malalim na economic at diplomatic ties kay Iran, at nakilahok pa sa joint naval drills noong nakaraang buwan sa Indian Ocean at Strait of Hormuz. Pero hindi ibig sabihin na automatic silang tatakbo para makipagsuntukan kontra US. Bakit? China prioritizes economic growth at stability. Russia, habang may alliance kay Iran, ay may sariling strategic calculations, lalo na dahil may existing conflict din sila sa Ukraine at kailangan nila panatilihin ang diplomatic channels pati access sa teknolohiya. Ang result, mas pinipili nilang mag-criticize sa diplomatic level kaysa magpadala agad ng warships o troops. Hindi sila handang mag-risk ng direktang digmaan laban sa US. Pangalawa, status ng joint naval exercises. Noong February 19, 2026, nagkaroon ng Maritime Security Belt 2026 na naval drills na inaasahang dadaluhan ng China, Russia, at Iran sa Gulf of Oman, Strait of Hormuz. Pero may report na sa huling sandali, China ay hindi nakapagpadala ng warships sa utan ng exercise area, posibleng dahil sa deployment pattern at iba pang constraints. Russia at Iran ay aktwal na bahagi ng drill sa Indian Ocean area, subalit hindi pa malinaw kung hanggang kailan sila nanatili o kung may epekto ang escalation sa pag-strike ngayon sa kanilang Navy presence. Ang point dito, yes may joint military cooperation sila, pero hindi ito nangangahulugang standby forces na agad handang lumaban kung may sakuna. At pangatlo, diplomacy over direct war support. China at Russia ay mas strategic sa paggamit ng political pressure at economic leverage kaysa sa straight military engagement. China ay mas madalas tumatawag ng diplomacy, restraint, at negotiation sa halip na ipakita agad ang muscle pag may geopolitical na problema. Ito rin ang pattern nila dati sa ibang conflicts, gusto nilang iwasan ang open confrontation lalo na kontra US dahil alam nilang hindi ito maganda para sa kanilang long-term economic projects at supply chains. Hindi rin totally one-way alliance. Iran ay kilala na may malakas na stance laban sa US presence sa Middle East at sobrang nationalist din sa defense policy. Nakikipag-usap sila sa China para sa mga arms deals, kasama pati anti-ship cruise missiles na malapit nang mabili mula China, noong February 24, 2026.
Pero kahit ganoon, arms deal ay hindi same as direct military deployment. China ay minudo ang hakbang, hindi sila basta magpapadala ng fleet para lumaban kung may open war. Internationally, iba-iba ang response. EU at ibang Western nations ay nananawagan ng restraint at diplomacy. Pakistan ay nag-condemn ng attacks. Some nations support US position stating Iran's actions threaten stability. Ibig sabihin, global reaction is mixed, hindi universal condemnation, hindi rin universal support. Para sa China at Russia, strategic relationships ay hindi puro emosyon o instinct. May ilang dahilan. China ay mas nakatuon sa economic leverage, Belt and Road, at market expansion. Ayaw ng direktang breakout conflict kung saan sila ang makikialam militar. Russia ay may sariling conflict at kailangan pagtuunan din ang resources nito. Nag-condemn, pero piniling iwasang makipagsuntukan agad. Pagdating sa geopolitical calculus, minsan mas strategic ang economic pressure at diplomatic condemnation kaysa open warfare. Ngayon, tanong ng marami, ano ang epekto nito sa Pilipinas at sa Southeast Asia? Una, energy prices at economic stability. Ang Middle East ay major global oil source. Pag may escalation and hit sa global supply, presyo ng petrolyo at langis ay maaaring tumaas, which can push inflation up sa Pilipinas. Ang electricity prices at transport costs ay maaaring maapektuhan. Ito ay secondary economic impact. Pangalawa, global trade routes. Strait of Hormuz at Indian Ocean ay critical sa global commercial shipping routes. Disruption sa trade routes ay potensyal makaka-affect sa global supply chain na connected din sa Philippine imports at exports. At pangatlo, strategic partnerships. Ang Pilipinas ay kaalyado rin ng US, at may strong defense cooperation, mutual defense treaty. Kaya ang escalation na ito ay hindi direct laban Pilipinas, pero nagpapakita ng isang mas malawak na geopolitical competition sa pagitan ng US at influential powers gaya ng China at Russia. Ito ay dapat tinitingnan ng policymakers sa Pilipinas para i-review ang security posture at diversification ng diplomatic ties. Sa madaling salita, hindi basta wala ang China at Russia sa reaksyon sa pag-atake sa Iran. May reaksyon sila, pero mas strategic at diplomatic kaysa direct militar na pagsali. Hindi sila agad lumusab dahil maraming factors ang nakaplay, geopolitical strategy, economic interests, at sariling regional priorities. Ang sitwasyon ay patuloy na umuusbong, at dapat nating bantayan dahil may malalim na epekto ito sa buong mundo, pati na sa ekonomiya at seguridad ng Pilipinas. Maraming salamat sa panunood. Kung gusto ninyo ng deeper explainers sa mga ganitong geopolitical conflicts, huwag kalimutang mag-subscribe, like, at comment yung mga gustong topics. Hanggang sa susunod na video.